kapag magkasakit, no? Hindi talaga ako masaya. So, kumuha ako nitong talbos sa labas, guys. Ayan. Iba talaga kapag mayroon kang tanim, ano? Kasi pag nagkakasakit ako, yung mga cravings ko, more on gulay, prutas, ayan. So, ilalaga ko lang po siya. Maglaga na rin ako ng okra. Tapos, siguro magpiprito na lang ako ng talong. Iwan ko ba? Basta ako nagkakasakit. Cravings ko talaga kakaiba. Ikaw ba naman tutulog ka ng 4 na bakuna ng ano, sa isang araw? Hindi ka lalagnatin. Sarap nito. Isaw-saw sa suka at tuyo. May pantanim ulit tayo. Tanim ko yung mamayang hapon kapag ano, hindi, sobrang init kasi sa labas na yun, guys. Grabe yung init dito. Makin mo kahapon 33 degree. Nabili namin to sa ano, sa isang Chinese grocery store. Ayan. Kasi yung talong ko sa labas ayaw talagang lumaki. So, piprito ko lang ko siya. Wala na kasi kaming ano, bangus. Masarap sana to, may isda pa. Ang kasama. Ubus na. Mahirap talaga kapag magkasakit ka dito. Alam mo yun? Tapos dalawa lang kayo ng asawa mo. Tapos may trabaho siya. Ikaw lang mag-isa sa bahay. So guys. Simpleng ulam lang. Para sa taong may sakit. Yan ko naman ng mga dilata. Yan ko ng mga ganyan, yung mga noodles na yan. Kung ako nagkasakit ako, ayaw ko mas magasuso ko yung tunay na sabaw. Tunay na gulay, ganyan. Ito na yung ating nilagang okra. So guys, oh, pinasok ko muna yung mga sili ko yan. Kasi nga, ang init sa labas. Nasa 93 Fahrenheit na naman kami. Kaya nalalanta sila dun eh. Lalo na to, napaka-sensitive niya. So dito muna sila sa loob. Tapos ito din, nilagay ko muna sila dito sa lababo. Ayan, kasi nang-aawa ako. Lantang-lanta sila sa labas. Pati ito. Ayan. Kasi nag-check kami. Sobrang ano, hamakin mo, equivalent is 33 degrees Celsius. Sa Pilipinas nga, chinek namin, nasa 27 lang. Hamakin mo yan. Sobrang init, parang pugon. Ito yung bakuna ko, guys. Ayan, oh. Ayan, pag nakikita nyo, dalawa yung tinurok dyan. Pero yung maga, dito. Hindi ko alam kung bakit. Oh, yan, oh. Kita mo yan? Maga yan. Yan. Yan yung masakit. Tapos dito sa kabila, dalawa din. Pero hindi na mamaga to dito eh. Kasi dito nila tinurok yung isa, tapos dito yung isa, ayan. So ganun. Kaya talaga ako nilagnat ng bungang-bongga. Kasi okay na nga ngayon eh. Hindi na ako nilalamig na parang, alam mo yun, nakaraang araw kasi nanginginig ako eh. Nag-shiver ka. Sobrang hindi mo alam na mainit yung loob ng katawan mo, tapos parang pero sa labas ang lamig na lamig ka, ganun.
So, kakain na ako. Ito talaga yung mga cravings ko pag ako may sakit. Ganitong mga pagkain. Mga ganyan, oh, may mga suka na maanghang. Ganyan. Sawan. Oh, thank you, Lord. Oh! Oh! Asim! Oh my gosh. Sarap nito sa usaw. Oh! Natanggal ko yung buto. Ayaw kong pinakain yung buto. May dalawa pa akong bakuna na kailangan tapusin. Pero, maghihintay pa kami ng tawag nito, maghihintay pa kami ng 4 weeks para magpatulog ulit nun. Ganon. Kung natatanong kayo para saan yung bakuna ko, para to guys sa immigration purpose. Ayan, para sa adjustment ng papers ko, ganyan. Kasi sa Pilipinas hindi ako nagpapakuna. Pa-medical lang ako, pero hindi ako nag-undergo ng vaccine. Kasi sabi na bandido na lang daw. Pero, another bayad, yun pa yan. Parang nagastos niya ng karang-araw, mga $350. Ayun, hindi pa kasali yung mga susunod yung dalawang hindi ko pa nakukuha. Para sa immigration, para sa green card. Ang dami kong yung sa iba, sabi ng iba, kunti lang yung sa kanila. Eh kasi siguro, nung bata kayo, meron na kayo. Hindi naman ako nang sinungaling doon sa nurse sa St. Luke's. Siguro kung sinabi ko na nakapagpapakuna na ako ng MMR, baka hindi na rin nila ako ni-request na mag-undergo, no? Kaya lang kasi, hindi naman ako nagsinungaling. Ang paka-honest natin no? Buti nga, wala ng COVID, hindi na nila nire-require. Yun talagang ayaw kong kuhain. Perfect timing din si Lord mag-process ng papers ko kasi may process na ako. Nalaman ko sa St. Luke na hindi na nila nire-require. Tapos nung dumating ako dito, akala ko i-require nila pa rin. Pero nalaman ko na inabolish na rin nila yung COVID para sa mga magpaprocess na immigration, di ba? Pero ko talaga ng COVID, guys, kasi lahat ng mga pamilya ko nag-undergo nun. Ako lang hindi. Ng COVID vaccine. Tapos lahat sila nagkasakit ng ospital, ganyan. Samantalang ako na walang COVID vaccine, ako pa yung hindi tinatrangkaso, hindi nagkasakit. Ngayon lang ako din ng kaso dahil dun sa 4 na bakuna. Ikaw ba naman yung tutulukan ng 4 ng sabay-sabay sa isang araw? Ayoko talaga yung mga medical na yan. Yung mga tawag nito. Kaya ayaw ko talaga. Hindi ko kaya maging nurse. Hindi ko kaya. Ayoko. Nakita lang ako ng dugo takot na ako. Alam mo yung parang matayin na ako. Parang alam mo yung nakakita lang ako ng taong may sugat o ganyan. Or, alam mo yung parang buong kalamnan ko nanginginig. Ganon. Parang ako yung nasasaktan. Naramdam ko yung yung ganitong mangga, hindi siya masyadong hinog pa. Kaya ang sarap lagyan ng suka at toyo, ganyan, no? Sarap, guys. Bagay na bagay sa mga taong may tangkaso. Parang mamayat na naman ako, no? Tinan mo yung mata ko lumaki na, no? Ganun. Alam mo yun, minsan, isang araw lang ako na magkasakit, guys. Ang bilis kong pumayat. Pero ang bagal kong tumaba. Ayan yung problema ko sa buhay. Ang bilis ko pumayat. Gusto ko hindi lang ako kakain ng
Hindi kasi ako makain na, hindi ako talaga yung tao na makain yung lamon ng lamon. No, hindi ako ganoon. I mean ba, ako kasi yung tao na kapag once nabusog na ako, ramdam ko nabusog na ako, wala na. No, lahat ng cravings ko nawawala. Ganun, basta malamnan lang yung tiyan ko, okay na ako dyan. Pero yung asawa ko iba eh. After niya kumain, gusto naghanap niya siya ng crunchy, something crunchy. Favorite niya yung mga crunchy. Eh ako ganun, hindi ganun. Kaya pag nagkasakit ako, 2 araw lang, yung kilo ko, babagsak na yan. Guys, hanggang dito lang muna yung aking video for today. Thank you for watching. Kailangan ko na ulit magpahinga. Ayan. So, bye-bye. God bless us all.